Ano ang pinagkaiba ng calamari at calamares? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng calamares at calamari. Madalas natin silang marinig kapag gutom na tayo, lalo na kapag may nadaanan tayong street food stall o restaurant. Pero magkapareho nga ba sila o magkaibang-magkaiba? Alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Abilon-Q7T. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga taga-Tondo, Manila. Let's start sa pinaka-importanting tanong. Ano nga ba ang calamares at calamari? Ang dalawang salitang ito ay parehong may kaugnayan sa pusit. Oo, pusit! Walang sekreto, walang magic. Pareho silang pagkain na pangunahing gawa mula sa squid o pusit. At dahil napag-usapan na natin kung ano sila, dumako naman tayo sa tanong na madalas pagmulan ng debate sa hapagkainan. Ngayon, class, ito na ang exciting part. Ang kanilang pinagkaiba. Ang maikling sagot ay oo at hindi. Nalito ka? Huwag kang mag-alala. Kahit noong estudyante pa ako, nalilito rin ako kapag ang sagot sa exam ay hindi diretsong oo o hindi. Ganito kasi iyon. Sa pinakapayak na paliwanag, pareho silang gumagamit ng pusit bilang pangunahing sangkap. Kaya kung ang tanong ay kung magkaiba ba ang hayop na pinanggalingan nila, ang sagot ay hindi. Pareho silang squid. Pero kung ang tanong ay kung magkaiba ba ang tawag at paraan ng paghahanda, doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Ang calamari ay mas malawak na termino. Ito ang tawag sa pusit sa Italyano at sa maraming international menu. Hindi ito limitado sa isang cooking style lamang. Maaari itong ihaw, lutuin sa sarsa, ilagay sa pasta, o iprito. Samantala, ang calamares sa konteksto ng Pilipinas ay karaniwang tumutukoy sa breaded at deep-fried squid rings o squid pieces. Ibig sabihin, mas espesipiko ang gamit ng salita. Isipin ninyo ito, class. Ang salitang manok ay isang malawak na termino. Pero kapag sinabi mong fried chicken, may partikular ka ng tinutukoy na paraan ng pagluluto. Ganoon din ang relasyon ng calamari at calamares sa pang-araw-araw na gamit ng mga salita. May isa pang dahilan kung bakit nalilito ang mga tao. Sa maraming restaurant sa Pilipinas, ginagamit minsan ng dalawang salita na halos magkapalit. May menu na nakasulat na calamari, pero ang ihahain ay halos kapareho ng calamari sa kanto. Mayroon namang calamares ang nakalagay pero restaurant style ang plating. Sa madaling salita, ang tunay na pagkakaiba ay mas nakaugat sa pangalan, kultura, at presentasyon kaysa sa mismong pangunahing sangkap. Kaya sa susunod na may magtanong sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng calamari at calamares, hindi na kailangang magpanggap na may doctorate. Sa pusit studies, maaari ninyong sabihin na pareho silang mula sa squid. Pero ang calamari ay mas pangkalahatang termino, habang ang calamares ay kadalasang tumutukoy sa pritong bersyon na popular sa Pilipinas at Espanya. At ngayong malinaw na ang usapin, tingnan naman natin kung bakit napakalapit ng calamares sa puso at sikmura ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa masarap, madaling kainin, at abot-kayang pagkain. Dito pumasok ang calamares. Noong lumaganap ang street food culture sa Pilipinas, maraming tindero
ang naghahanap ng pagkaing madaling ihanda, madaling ibenta, at kayang lutuin ng mabilis. Ang squid ay isa sa mga naging magandang pagpipilian dahil available ito sa maraming bahagi ng bansa bilang isang arkipelagong napapalibutan ng dagat. Mayroon ding isang bagay na gustong-gusto ng mga Pilipino, ang sausawan. Minsan kalahati ng sarap ng pagkain ay nasa sausawan. May suka na maanghang, may matamis na sarsa, may garlic mayo, at kung minsan ay may espesyal na timpla na lihim na binabantayan ng tindero na tila national treasure. Habang tumatagal, napansin din ng mga restaurant na patok ang pritong pusit. Kaya gumawa sila ng mas eleganteng bersyon. Nagkaroon ng calamari appetizer sa mga menu. May kasamang lemon wedges, aioli, tartar sauce, at iba't ibang imported na pangalan na kapag binasa mo ay kailangan mo pang mag-warm up ng dila. Ang nakakatuwa, pareho silang tinatangkilik ng mga Pilipino. Magkaiba man ang setting, iisa ang bida, ang squid. At iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatili itong popular hanggang ngayon. Kaya nitong tumawid mula sa simpleng street food hanggang sa mga mas formal na dining experience nang hindi nawawala ang appeal nito sa mga tao. At sa pagtatapos ng ating episode tungkol sa pinagkaiba ng calamari sa calamares, natutunan natin na pareho lang nagawa sa squid, ang calamares at calamari. Ang calamari ay mas pangkalahatang tawag sa mga putahing squid, habang ang calamari sa Pilipinas ay karaniwang tumutukoy sa breaded at pritong pusit na sikat na street food. Naging paborito ito ng mga Pilipino dahil masarap, abot kaya at madaling makita mula sa mga kalsada hanggang sa mga restaurant. Kaya sa huli, hindi squid ang pinagkaiba kundi ang pangalan, presentasyon at kulturang nakapalibot dito. Kaya sa susunod na kakain kayo ng calamares o calamari, tandaan ninyo, minsan ang pinagkaiba ay wala sa pusit kundi sa paraan ng paghahain.